Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa mga estudyante na nagtataglay ng kapangyarihan na tinatawag na Makan. Isa sa mga ito ay si Takeru na nangarap makapag-aral sa isang co-ed na eskwelahan. Ito ay dahil sawang-sawa na siya sa katulad ng all-boys school kung saan siya nag-aral ng kanyang middle school. Pinili niya ang Tenby Academy na bago lang naging co-ed school mula naman sa pagiging all-girls school. Dito din nag-aaral ang kababata niyang si Haruko na kasalukuyan ng second year at Vice President ng Student Council Security Division. Dahil matagal na din silang hindi nagkikita ay nagpa siya si Haruko na sunduin siya. Pagkadating nila ng eskwelahan ay nagkahiwalay sila dahil kailangan muna ni Haruko na maghanda para sa entrance ceremony. Habang papunta na siya sa gym na paggaganapan ng entrance ceremony ay nadaanan niya ang labanan ng dalawang second year student na sila Kinyuwa at Azuki. Sa tindi ng labanan ng mga ito ay napaisip siya na baka nananaginip lang siya. Nakita din niya sa isang puno ang isa pang babae na si Himigami. May kasama itong Shikigami na si Kaguchuchi ngunit hindi niya ito nakikita. Ilang sandali lang ay nasipa ni Azuki ang espada ni Kinyuwa papunta kay Himigami kaya nahulog ito kay Takeru at naghalikan tuloy sila. Nagalit si Himigami kay Takeru ngunit bigla namang may lumitaw na marka sa dibdib ni Takeru kaya napabitaw si Himigami. Sinamantala ni Takeru ang pagkakataon na umalis dito at wala siyang kamalay-malay na tinuturing na pala siyang mortal na kaaway ni Himigami dahil sa marka sa katawan niya. Habang nasa entrance ceremony na sila ay nabanggit ng principal na si Minori na kung magagawa umano nilang magmay-ari ng isa sa 8 Makan sa pamamagitan ng pagkontrol ng kanilang elemento ay siguradong magkakaroon sila ng maayos na kinabukasan. Hindi masyadong maintindihan ni Takeru kung ano itong sinasabi ng kanilang principal na Makan at element. Para mas maintindihan nila ang ibig sabihin ni Minori ay naatasan niya sila Kinyuwa at Azuki na ipakita ito. Ngunit dahil naglaban na kanina pa ang mga ito ay nag-asara na lang ang mga ito kaya nagpasya na lang si Minori na pumili ng iba. Dahil dito ay nagboluntaryo si Himigami pero ang pinili niya na gusto niyang makalaban ay si Takeru. Ayaw sanang pumayag ni Takeru ngunit dahil sa pagpupumilit ng ibang estudyante ay wala na siyang nagawa. Bago sila mag-umpisa ay sinabihan siya ni Himigami na magkukunwari lang umano sila na maglalaban. Pero wala siyang kaalam-alam na may pinaplano pala itong gawin sa kanya. Tinawag nito ang isa pang Shikigami na si Ikazuchi na siyang gagamitin nito kay Takeru. Pagkaumpisa nila ay naging maganda ang pagkukunwari nilang dalawa. Hanggang sa gamitin na ni Himigami si Ikazuchi kaya susubukan na sana itong pigilan ni Haruko ngunit naunahan siya ng isang babae. Nagulat sila nang makita nila na gamit ng babaeng ito ang isa sa 8 Makan. Pero bigla naman itong nanghina at bumagsak kay Takeru. Kaagad din itong nagkamalay at niyakap si Takeru kaya lumapit na dito si Haruko para tanungin ang pangalan nito. Nagpakilala naman ito sa pangalang Inaho at simula umano sa araw na ito ay proprotektahan niya na si Takeru bilang fiancé niya. Katapos ng klase ay pinuntahan ni Haruko si Takeru sa silid nito para tanungin ang tungkol sa mga sinabi kanina ni Inaho. Ngunit hindi niya inaasahan na nasa kwarto din pala ni Takeru si Inaho. Nalaman niya na magsasama ang mga ito sa kwarto na ito at dahil sa laki ng kwarto ay inaprubahan umano ito ng principal. Nagulat din siya na andito din si Himigami na nagpasya din na sumama kina Takeru sa kwarto na ito. Dahil dito ay kaagad na kinuha ni Haruko ang kanyang mga gamit para lumipat na din sa kwarto na ito. Katwiran niya ay responsibilidad niya umano bilang dorm superintendent na matyagan sila. Kinabukasan ay nagmadali silang apat dahil mahuhuli na sila. Matagumpay na nakaabot ang 3 chika babes ngunit nakita nila na parang hindi naaabot si Takeru. Dahil dito ay ginamit ni Himigami si Kaguchuchi para tulungan si Takeru. Pagkadating nila Takeru at Inaho sa kanilang silid ay pinagtinginan sila ng kanilang mga kaklase dahil na din sa nangyari nung entrance ceremony. Pagkaumpisa ng kanilang klase ay ipinaalam sa kanila ng kanilang homeroom teacher na si Tom Ika na magkakaroon sila ng physical check-up at mauuna dito ang mga babae. Naisip kaagad ni Takeru at ng isa nilang kaklase na si Kengo ang ibig sabihin nito. Dahil dito ay parehas silang nagpaalam na pupunta ng banyo dahil masakit umano ang kanilang tiyan. Mabilis silang nagtungo sa likod ng infirmary dahil gusto lang pala nilang makapanilip sa mga babae na sasailalim sa physical check-up. Pagkaakyat nila ng puno ay dito lang nila napagtanto na magkasama pala sila. Ngunit hindi nila inaasahan na nasa taas lang pala nila si Himigami. Dahil alam nito ang ginagawa nila ay parehas tuloy silang nakatikim ng sipa nito. Sa takot nila dito ay mabilis silang bumalik sa kanilang silid. Nabahala naman si Kaguchuchi dahil akala niya ay hindi makokontrol ni Himigami ang kanyang galit kina Takeru. Kaya nasabi ni Himigami na parang hindi niya na nararamdaman ngayon ang naramdaman niyang poot kahapon kay Takeru.
Makalipas ang ilang minuto ay mga lalaki naman ang sumailalim sa